Sa iisang gabi, pinatay nila ang aking anak. Habang dugo ang nakabulagta si Amaranta sa malamig na sahig, umaasam ng saklolo, dinig niya ang halakhak ng kabit at malupit na utos ni Paxtor. Hayaan mo siya, nag-iinarte lang yan. Akala nila'y ibinaon nila ang isang mahinang utusan. Ngunit mula sa abo ng utang na loob, babangon ang isang mabagsik na si Ruhana. Handang maningil ang tadhana, ngunit sapat ba ang tagumpay upang hilumin ang isang pusong pinatay? Sa iisang gabi, pinatay nila ang aking anak. Habang dugo ang nakabulagta sa malamig na sahig ng banyo, hinanap ng aking mga labi ang pagtawag sa pangalan ng aking Paxtor. Subalit ang aking dinig ay ang mahinang pagkaluskos ng damit na tila may nagtatanggal kasabay ng pigil na halakhak ng isang babae. At ang malamig na utos ng aking asawa, hayaan mo siya, nag-iinarte lang yan. Nandito na ang kailangan ko, hindi ang ingay ng isang mahinang nilalang. Bawat salita ay parang patak ng asido na tumutunaw sa natitira ko pang pagkatao. Naramdaman ko ang paglayo ng kanyang mga yabag. Palayo sa akin, palayo sa aming tahanan, palayo sa buhay na pinaniwalaan kong akin. Ang aking mundo ay gumuho, hindi dahil sa pagkawala ng aking anak, kundi dahil sa pagkapuksa ng anumang natitirang pagmamahal at tiwala na aking iningatan. Nanatili akong nakahiga sa malamig na sahig ng banyo, ang sarili kong katawan ay isang dayuhang lupain na puno ng sakit. Ang mga pader na puti ay tila lumalapit, bumabagsak, nagiging kadiliman. Ang bawat hibla ng aking damit ay dumidikit sa aking balat, basa at malamig. Naramdaman ko ang pagtutulo mula sa aking hita, hindi na mula sa aking mga mata, kundi mula sa aking sinapupunan. Isang pagdurugo na hindi ko inakala ay magiging simula ng aking wakas. Sa kabila ng panginginig ng aking mga kamay at pamamanhid ng aking mga binti, nagawa ko pang abutin ng aking cellphone. Ang mga daliri ko'y parang may sariling buhay. Nagtatype, naghahanap ng kahit isang pangalan na maaaring sumaklolo. Ngunit ang tanging pangalan na lumalabas sa aking isipan ay ang pangalan ng taong unang nagpabihag sa akin at unang sumira sa akin. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kawalan, sa mga larawan ng mga simpleng kasiyahan na aming pinagsaluhan noon, ang mga tawa ni Paxtor, ang mga pangako niya sa ilalim ng buwan, ang pagbuo namin ng pangarap na magkaroon ng isang anghel na magbibigay kulay sa aming buhay. Hindi ko na maalala kung paano napunta ang aking mga daliri sa numero ng emergency. May isang tinig na sumagot, isang boses na parang anghel na mula sa langit. Ngunit ang aking narinig ay ang pangungusap na sumasakal sa aking dibdib. Doon po, sa aming bahay sa kanto ng Sampaguita Street, tapat ng lumang simbahan, may nawawala sa akin. Ang aking tinig ay parang nagmumula sa isang malayong balon, mahina at halos hindi marinig. Habang naghihintay ako ng tulong, ang aking mga kamay ay patuloy na hinahaplos ang aking puson sa isang desperadong pagtatangka na pakalmahin ang mga hibla ng buhay na tila nakikipagbuno sa akin. Sa aking paghihintay, ang aking mga mata ay napadako sa pader ng banyo. Nakita ko ang aking sarili. Ang aking refleksyon ay isang estranghero, isang babae na may mga mata na puno ng kawalan, na may bibig na hindi makayaw sa sakit. Habang ang aking pandinig ay unti-unting nalulunod sa ingay ng aking sariling pagdurugo, isang babae ang lumabas mula sa sulok ng aking paningin. Si Doña Perla, ang aking biyenan, na ang ekspresyon ay hindi pag-aalala, kundi pagkasuklam. Ngumisi siya, isang nanggisi na tila ginuhit sa mukha ng isang dyablo, at naglakad papalapit sa akin. Tignan mo nga naman ang iyong sarili, Amaranta. Sa lahat ng oras, ito pa ang pinili mong makita, ang iyong kahinaan. Hindi ka talaga bagay sa anak ko. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, naramdaman ko ang pagbagsak ng isang mabigat na bagay. Hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko na ininda.
Ang tanging alam ko, ang pinakamahalaga sa akin, ang aking anak, ay tuluyan ng nawala. Ang kawalan na ito ay mas malala pa sa anumang sugat na maari kong maramdaman sa aking katawan. Ang aking mundo ay naging ganap na katahimikan na sinasabayan lamang ng sariling paghinga ng aking katawan na tila ba'y hinihiling na wakasan na ang lahat. Ngunit sa likod ng kadilimang ito, may bumubulong sa akin. Isang tinig na tila nanggagaling sa aking nawalang anghel. Hindi pa tapos ang lahat, nanay. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ng ospital ay tila sumasakal sa aking paghinga habang nakatulala ako sa puting kisame. Wala nang luha na lumalabas sa aking mga mata. Tila natuyo na ang lahat ng sapa ng pighati sa aking katawan. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang paalala ng kawalan, isang mabigat na pasanin na kailangan kong dalhin. Subalit ang katahimikang ito ay biglang nabulabog nang bumukas ang pinto ng may matinding puwersa. Isang tunog na yumaong tumagos sa aking pag-iisip at nagpabalik sa akin sa malupit na realidad. Si Doña Perla ay pumasok. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga daliri ay nakaturo sa akin na tila mga talim na handang sumugat. Anong klaseng pag-iinarte ito, Amaranta? Ang bulyaw niya, ang boses niya ay nanginginig sa puot. Pinahiya mo kami. Ang sabi ng mga kapitbahay, nakita ka raw na dugo ang isinasakay sa ambulansya. Alam mo ba kung gaano kalaking kahihiyan ang idinulot mo sa pamilya Llorente? At ngayon, ayaw mo pang pirmahan ng mga papeles para sa utang ni Paxtor. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, pagkatapos naming tustusan ang pag-aaral mo, ganito mo lang kami babayaran. Dahan-dahan akong naupo. Bawat galaw ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking katawan. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Isang tingin na hindi ko kailanman nagawa sa loob ng 10 taon. Ang utang ko sa inyo, ma, ay matagal ko nang nabayaran. Binayaran ko yon ng bawat oras ng aking pagsisilbi, ng bawat gabing hindi ako nakatulog dahil sa pag-aalaga sa inyo. At higit sa lahat, binayaran ko iyon ng buhay ng aking anak. Ang aking tinig ay hindi nanginginig. Ito ay kasing lamig ng bakal, kasing talas ng salamin. Wala na akong utang. Kayo ang may utang sa akin. Sa gitna ng aming sagupaan, pumasok si Paxtor. Ang kanyang hitsura ay tila isang taong galing sa isang mahabang gabi ng bisyo, magulo ang buhok at amoy alak. Sa halip na lumapit sa akin ng may pagsisisi, dumiretso siya sa kanyang ina. Mommy, don't cry. Nakaka-stress ka na, Amaranta. Pati si Mommy pinatulan mo. Anong drama ba ito? So what kung nakunan ka? Pwede pa naman tayong magkaanak ulit. Pero yung utang ko, kailangang mabayaran ngayon din dahil baka mawala ang tiwala ng mga investors ko. Nang hindi ako sumagot, ang kanyang galit ay sumabog. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang pamilyar na kilos na dati ay nagpapadapa sa akin sa takot. Matuto kang rumespeto. Bago pa man lumapat ang kanyang palad sa aking pisngi, isang malaking kamay ang humuli sa kanyang braso. Ang pagkakahawak nito ay matatag at hindi natitinag. Napalingon kaming lahat at doon ay nakatayo si Dr. Alonso Gabriel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng malasakit, ngayon ay naglalabas ng matinding awtoridad at babala. Hindi ito ang lugar para sa iyong karahasan, Ginoo. Ang madiin niyang sabi. At hindi rin ito ang oras para sa iyong kawalang hiyaan. Lumabas kayo bago ko tawagin ang seguridad. Ang presensya ni Alonso ay tila isang pader na humarang sa pagitan ko at ng aking nakaraan. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Nang maiwan kaming dalawa ni Paxtor sa isang sandali, habang inilalabas ni Alonso si Doña Perla, hinubad ko ang aking singsing sa kasal. Ang pirasong ito ng ginto, na dati ay simbolo ng aking mga pangarap, ngayon ay tila isang kadena na kinalawang na sa loob ng maraming taon. Inilagay ko ito sa kanyang palad, isang malamig na pagdampi ng metal sa balat. Tapos na tayo, Paxtor. Huwag mo na akong hahanapin pa.
Tinalikuran ko siya. Bawat hakbang ko palayo ay parang pagtanggal ng isang mabigat na baluti. Paglabas ko ng ospital, ang langit ay madilim at nagsimula nang pumatak ang ulan. Ang bawat butil ng tubig na dumadampi sa aking balat ay tila naghuhugas ng mga dumi ng nakalipas na 10 taon. Wala akong dalang kahit ano, kundi ang maliit na bag na puno ng aking mga dokumento. Ngunit ang aking dibdib ay magaan. Habang naglalakad ako sa ilalim ng ulan, ang bawat yabag ng aking paa sa basang kalsada ay isang pangako ng pagbangon. Sa bawat paghinga ko ng malamig na hangin, naramdaman ko ang muling pagsilang ng aking kaluluwa. Ang ulan ay hindi na isang simbolo ng pighati, kundi isang basbas para sa isang babaeng sa wakas ay natutong lumakad mag-isa. Sa dulo ng madilim na kalsadang ito, alam kong may naghihintay na liwanag kahit na sa ngayon, ang tanging kasama ko ay ang tunog ng ulan na bumabalot sa buong paligid. Ang pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ni Dr. Alonso sa kalsada ay tila isang oyayin na nagpapatulog sa mga sugat ng aking nakaraan. Sa loob ng sasakyan, namamayani ang isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi, kundi isang katahimikang nagbibigay daan upang ang aking paghinga ay maging malaya. Sa unang pagkakataon, nakatitig ako sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo dahil sa mga natitirang patak ng ulan sa salamin. Si Alonzo ay hindi nagtatanong, hindi siya humihingi ng paliwanag. Ang kanyang presensya ay sapat na upang maramdaman kong ang mundo ay hindi pa tuluyang tumatalikod sa akin. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng isang luma, ngunit malinis na gusali, iniabot niya sa akin ang isang susi. Ang pagdampi ng bakal sa aking palad ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot, isang simbolo ng bagong simula na hindi ko inakalang darating pa. "Safe ka rito, Amaranta," ang mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay may lalim na tila isang yakap sa gitna ng bagyo. Ang pamilya ko ang nagpapatakbo nito. Huwag kang mag-alala sa bayad. Pag-isipan mo muna kung paano mo bubuuin ang iyong sarili. Nagpasalamat ako sa kanya. Ang aking tinig ay halos isang bulong lamang na tinangay ng hanging gabi. Ang unang gabi ko sa loob ng maliit na silid na yon ay isang paglalakbay sa gitna ng kawalan. Ang bawat sulok ng kwarto ay tila nagtatanong kung sino na nga ba ako ngayong wala na ang lahat ng aking pinaglingkuran. Humiga ako sa matigas na kama. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kisame habang ang bawat alaala ng aking anak ay unti-unting bumabalik. Dito, sa gitna ng 4 na pader na hindi ako hinuhusgahan, doon bumuhos ang lahat. Ang aking mga hikbi ay naging isang daluyong na hindi ko na mapigilan. Niyakap ko ang aking sarili, dinarama ang bawat hapdi sa aking puso, hanggang sa ang aking pag-iyak ay maging isang piping hiyaw sa gitna ng kadiliman. Ito ang unang pagkakataon na umiyak ako para sa aking sarili at hindi dahil sa takot sa ibang tao. Kinabukasan sa ospital, ang aking kaibigang si Loida ay mabilis na lumapit sa akin. Bitbit ang isang supot ng pandesal at mainit na kape. "Girl, hindi ka maniniwala sa narinig ko," ang sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kalat na sa mga tsismosa rito na pinalayas ka raw ni Doña Perla dahil nahuli kang may iba. My God, ang kakapal ng mukha nila. Sarap talagang isa ko ng mag-inang yan at itapon sa Pasig River. Pinilit kong ngumiti kahit na ang bawat salita ni Loida ay tila isang kurot sa aking sariwang sugat. Alam ko na ang laban na ito ay hindi matatapos sa pag-alis ko sa kanilang bahay. Ang kanilang kamandag ay patuloy na lalason sa aking pangalan. Sa gitna ng aking break sa trabaho, nagtungo ako sa silidaklata ng ospital. Kinuha ko ang isang makapal na libro tungkol sa anatomiya. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Habang hinahaplos ang mga pahina, ito ang pangarap na itinago ko sa baul ng utang na loob. Habang abala ako sa pagbabasa, isang anino ang tumapat sa aking mesa.
Si Dr. Alonzo, hawak ang kanyang sariling kape, ay nakatingin sa akin nang may kakaibang paghanga. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang personal na notebook sa ibabaw ng aking binabasa. Mas madaling intindihin ang mga komplikadong operasyon kung titingnan mo ang mga notes ko riyan. Ang sabi niya, bago siya naglakad palayo, na nag-iwan ng isang bakas ng bango na tila pinaghalong kape at kalinisan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng pagkilala na hindi ko naranasan kay Paxtor. Ngunit ang sandali ng katahimikang yon ay mabilis na naburan ng lapitan ako ng isang clerk. Nurse Amaranta, pinapatawag ka sa opisina ng medical director. Ang sabi niya sa isang seryosong tono. May natanggap silang formal na reklamo laban sa iyo at mukhang seryoso ito. Ang bawat hakbang ko patungo sa opisina ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang takot ay muling gumapang sa aking kalamnan. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa aking isipan. Hanggang kailan ako hahabulin ng puot ng mga taong pinag-alayan ko ng aking buhay? Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ng opisina ng medical director ay tila paglalakad sa isang bitayan, kung saan ang bawat segundong lumilipas ay nagpapabigat sa aking dibdib. Ang silid ay nababalot ng amoy ng lumang papel at mamahaling pabango, isang kapaligirang malayo sa pamilyar na amoy ng alkohol sa mga ward. Isang puting sobre ang nakapatong sa ibabaw ng makintab na mesa ng direktor. Tila isang hatol na naghihintay na basahin at magbigay ng wakas sa aking huling pinanghahawakan. Tumingin sa akin ang direktor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at bigat ng tungkulin. Bago niya dahan-dahang binuksan ang liham na naglalaman ng mga salitang lason sa aking dangal. Nurse Amaranta, ang liham na ito ay nagmula sa iyong biyenan. Ang panimula niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit bawat salita ay tila isang hampas sa aking pagkatao. Inaakusahan kanya ng kawalang tatag ng isip at seryosong paglabag sa moralidad ng isang asawa. Sinasabi rito na ikaw ay umalis sa inyong tahanan upang sumama sa ibang lalaki at ang iyong presensya rito sa ospital ay nagbibigay ng masamang imahe sa aming institusyon. Hindi ako sumagot ng mabilis. Sa halip, dahan-dahan kong itinupi ang aking manggas, sapat lamang upang ipakita ang mga bakas ng pamamaga sa aking braso mula sa mga gabing pilit akong pinagtatrabaho ni Doña Perla kahit ako ay may sakit. Ipinakita ko ang aking mga kamay na tuyo at may mga sugat dahil sa labis na paglalaba at paglilinis sa kanilang bahay habang nag-o-overtime sa ospital. Ang moralidad po ba ay sinusukat sa kung gaano karaming pasakit ang kaya nating tiisin para sa mga taong hindi tayo pinahahalagahan. Iyang tanong ko sa isang boses na walang halong galit, kundi isang malalim na pagod na tila nanggagaling sa kailaliman ng aking kaluluwa. Sa labas ng opisina, ang ingay ng mga bulungan ay tila isang kumpas ng mga bubuyog na hindi mapatahimik. Nakita ko si Lloyda na nakatayo sa gitna ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang baywang habang kinakaharap ang isang grupo ng mga yata na abala sa pagpapakalat ng maling balita. Ano ba mga mare? Napakatsismosa nyo. Ang bulyaw niya. Ang kanyang mukha ay nagnininga sa katapatan para sa isang kaibigan. Imbes na asikasuhin nyo ang mga pasyente sa Ward 4, inuuna nyo ang buhay ng taong wala namang ginagawang masama sa inyo. Mahiya naman kayo sa mga uniforme nyo. Kung alam nyo lang ang dugo at pawis na ibinigay ni Amaranta, baka lumuhod kayo sa harap niya para humingi ng tawad. Ang katapangan ni Lloyda ay nagbigay sa akin ng isang maliit na init sa gitna ng aking nanlalamig na mundo. Nang makalabas ako sa opisina, hindi ako tumuloy sa aking ward. Sa halip, ang aking mga paa ay kusa akong dinala patungo sa maliit na kapilya ng ospital. Sa loob, ang liwanag ng mga kandila
ay sumasayaw sa mga dingding at ang amoy ng insenso ay nagbibigay ng panandaliang kapayapaan. Lumuhod ako sa harap ng altar. Ang lamig ng marmol ay tumatagos sa aking mga tuhod. Doon, sa harap ng katahimikan ng Diyos, kinausap ko ang aking nawalang anghel. Anak, hindi na papayag si nanay na tapakan muli. Ang bulong ko, ang aking mga luha ay dahan-dahang pumatak sa aking mga pinagsalikop na kamay. Gagamitin ko ang bawat sakit na ibinigay nila upang maging hagdan patungo sa pangarap na matagal ko nang isinantabi. Hindi na lang ako magiging tagapagsilbi, magiging manggagamot ako. Isang panunumpa ito na hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa katarungan ng bawat gabing ako ay minaliit. Sa aking paglabas, nakasalubong ko si Dr. Alonso sa pasilyo. Tila kanina pa siya naghihintay, ang kanyang likod ay nakasandal sa pader habang nakatingin sa malayo. Nang makita niya ako, tumuwid siya ng tayo at lumapit ng may respetong distansya. Dr. Villasin, ang bati niya, isang titulong nagpatalon sa aking puso. Handa na ang liham ng rekomendasyon na hinihingi mo para sa pagpasok sa medical school. Naniniwala ako na ang iyong mga kamay ay nilikha para sa mas malaking misyon. Kinuha ko ang sobre mula sa kanya. Ang aming mga daliri ay sandaling nagkadampi. Isang pakiramdam na tila isang kislap ng kuryente sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang nangiti ay sapat na upang maramdaman kong may isang taong nakakita sa aking tunay na halaga. Dumating ang araw ng pagsusulit para sa pagpasok sa kolehiyo ng medisina. Matapos ang maraming oras ng pagsagot sa mga komplikadong katanungan, lumakad ako palabas ng unibersidad nang may dalang pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang natabunan ng isang pamilyar na imahe sa kabilang panig ng kalsada. Doon, sa harap ng isang marangyang restaurant, nakita ko si Paxtor. Nakasuot siya ng mamahaling barong at ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ni Almira na nakasuot ng isang pulang damit na tila sumisigaw ng tagumpay. Nagkataon na lumingon si Paxtor sa aking direksyon. Ang aming mga mata ay nagtagpo sa gitna ng abalang kalsada. Wala akong nakitang pagsisisi sa kanyang mukha, kundi isang mapanuyang ngisi na tila nagsasabing hindi ako kailanman magtatagumpay nang wala siya. Sa bawat segundong nakatitig kami sa isa't isa, ang tanging katanungang naiwan sa aking isipan ay ito: sapat na ba ang aking determinasyon upang harapin ang mundo habang ang taong sumira sa akin ay patuloy na nagtatampisaw sa kaligayahan? Ang bawat pahina ng makapal na aklat ng medisina ay tila isang bundok na kailangang akyatin ni Amaranta sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puyat. Ang talukap ay mabigat pa sa tingga. Habang ang paligid ng silid pahingahan ng mga nurse ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame ang nagbibigay ng buhay. Nakasandal ang kanyang ulo sa matigas na mesa. Ang kanyang pisngi ay nakadampi sa malamig na papel ng kanyang mga reviewer, hanggang sa ang kanyang diwa ay tuluyang dinala ng isang malalim na pagkakatulog bunga ng mahigit 24 na oras na pagtatrabaho at pag-aaral. Sa gitna ng kanyang mahimbing na pagkakaidlip, pumasok si Dr. Alonso Gabriel. Ang kanyang mga yabag ay maingat. Tila ayaw gambalain ang kapayapaang bihirang makamit ng babaeng nasa kanyang harap. Saglit siyang huminto, pinagmasdan ang pag-angat at pagbaba ng balikat ni Amaranta sa bawat paghinga nito. Isang banayad ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ekspresyong puno ng respeto at lihim na paghanga. Hinubad niya ang kanyang suot na puting Amerikana at sa isang marahang pagkilos ay ipinatong ito sa balikat ni Amaranta. Ang tela ay may dalang init mula sa kanyang katawan at ang samyo nito na tila pinaghalong bagong giling na kape at sariwang hangin ay tila naging isang kumot na nagbigay ng proteksyon sa nurse laban sa lamig ng aircon.
Nang magising si Amaranta makalipas ang ilang minuto, ang unang bumati sa kanya ay ang pamilyar na bango ng doktor. Napansin niya ang Amerikana sa kanyang balikat at ang isang maliit na piraso ng dilaw na papel na nakadikit sa ibabaw ng kanyang libro. Nakasulat doon ang mga salitang, "Hinga, kaya mo yan." Sa isang maayos at matatag na panulat, naramdaman ni Amaranta ang isang kislap ng init sa kanyang dibdib, isang uri ng pag-asa na matagal nang nabaon sa ilalim ng mga pangungutya ni Paxtor. Marahan niyang hinawakan ang tela ng Amerikana. Idinarama ang lambot nito habang ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo na hindi niya maipaliwanag. Ngunit ang sandali ng katahimikan ay mabilis na napalitan ng ingay ng isang emergency sa ward. Isang pasyente ang dinala na may komplikadong kondisyon sa baga. Habang ang ibang mga doktor ay naguguluhan sa hindi maipaliwanag na mga sintomas, lumapit si Amaranta at muling binasa ang chart. Sa kanyang masusing pag-aaral, napansin niya ang isang maliit na detalye sa kasaysayan ng gamot ng pasyente na maaaring maging sanhi ng reaksyon. Ibinulong niya ito kay Alonzo. Saglit na napatigil ang doktor, muling sinuri ang pasyente at tumango ng may paghanga. "Tama ka, Doktora Villasin," ang sabi niya ng may diin sa harap ng lahat. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa ibabaw ng kanilang mga face mask, isang sandali ng pagkilala at pagkakaisa na higit pa sa anumang salita. Matapos ang mahabang shift, nagtungo si Amaranta sa bangko upang bayaran ang kanyang matrikula para sa susunod na semestre. Hawak niya ang kanyang passbook, ang tanging pag-asa niya upang tuluyang makalaya sa anino ng pagiging isang utusan. Ngunit nang iabot niya ito sa teller, ang malamig na tinig ng babae sa kabila ng salamin ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang puso. "Pasensya na po, ma'am. Ngunit ang joint account ninyo ay wala ng balanse. Ni-withdraw po ang lahat ng laman nito kaninang umaga sa kabilang branch." Ang mundo ni Amaranta ay tila huminto sa pag-ikot. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang perang pinaghirapan niya sa loob ng maraming buwan, ang perang inilaan niya para sa kanyang kinabukasan, ay kinuha ni Paxtor ng walang pasabi. Sa bawat segundong lumilipas, ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumidiin sa kanyang pagkatao. Paano niya itutuloy ang kanyang pangarap kung ang tanging sandata niya ay muling ninakaw ng taong sumira sa kanyang nakaraan? Habang nakatayo siya sa gitna ng mataong bangko, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila sumisigaw ng katarungan sa gitna ng isang malupit na pagkakataon. Ang bawat hakbang ni Amaranta patungo sa dati niyang tahanan ay tila paglalakad sa isang alaala ng pasakit na nais na niyang ibaon sa limot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit. Ang bawat daliri ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad. Ang perang pinaghirapan niya, ang mga gabing wala siyang tulog upang makapag-ipon para sa kanyang kinabukasan, ay ninakaw ng taong walang ginawa, kundi hilahin siya pababa. Tumayo siya sa harap ng pintuan ng mga Llorente, ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala sa paparating na unos. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Paxtor na puno ng kayabangan ang bumati sa kanya. "Bakit ka nandito, Amaranta? Mismo na ba ang asawa mo?" Ang mapanuyang tanong nito. Ang boses ay sadyang ginawang malambing ngunit puno ng lason. "Ibalik mo ang pera ko, Paxtor." Ang matatag na sagot ni Amaranta. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig sa kabila ng dagan sa kanyang dibdib. "Pinaghirapan ko yan. Alam mong kailangan ko yan para sa matrikula ko." Ngumisi lamang ang lalaki, isang ekspresyong tila nagsasabing wala siyang pakialam sa mundo. "Katas yan ng utang na loob mo sa amin. Isipin mo na lang na bayad yan sa lahat ng pagkain at tirahan
na ibinigay namin sa iyo noong wala ka pang kwenta. At pasalamat ka, hindi kita kinasuhan ng pagnanakaw sa mga gamit sa bahay noong lumayas ka. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumabas si Doña Perla mula sa loob ng bahay. Hawak nito ang isang timba ng maruming tubig na ginamit sa paglilinis ng sahig. Nang makita si Amaranta, ang kanyang mga mata ay nanliit sa puot. Nang walang babala, ang maruming likido ay bumuhos mula sa timba. Bumagsak sa harap ni Amaranta at ang ilang tilamsik ay tumama sa kanyang sapatos at laylayan ng kanyang uniforme. "Umalis ka rito, hampas lupa!" ang sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng kasamaan. "Wala kang makukuha sa amin kahit isang kusing." Layas. Ang pagkapahiya ay tila isang mainit na selyo na tumatak sa balat ni Amaranta. Habang ang mag-ina ay tumatawa, habang isinasara ang pinto sa kanyang harapan, bumalik si Amaranta sa ospital sa ilalim ng bigat ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Hindi niya alintana ang basa niyang uniforme o ang lamig na unti-unting pumapasok sa kanyang mga buto. Natagpuan niya ang sarili sa isang madilim na sulok ng hagdanan, doon kung saan walang nakakakita sa kanyang kahinaan. Doon niya ibinuhos ang lahat ng pait, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat pigil na hikbi na tila gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang pamilyar na bango ang lumapit. Isang panyo ang iniabot sa kanya at nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya si Dr. Alonso Gabriel na nakaupo sa tabi niya, hindi nagtatanong. Sa halip ay ibinibigay ang katahimikang kailangan niya. "Huwag mong hayaang matalo ka nila, Amaranta." Ang mahinang sabi ni Alonso. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng bagyo. Nanatili silang nakaupo doon. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkakalapit. Sapat na upang maramdaman ni Amaranta ang matatag na suporta ng lalaki. Inalok siya ni Alonso na hiraman ng pera para sa kanyang pag-aaral. Ngunit sa kabila ng kanyang desperasyon, umiling si Amaranta. Ang kanyang dangal ay ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ayaw niyang magkaroon ng panibagong utang na loob na maaring maging tanikala muli sa kanyang leeg. Pagbalik niya sa nurse's station, nakita niya ang isang poster tungkol sa isang bagong clinical trial para sa isang hindi pa napatunayang gamot. Ang mga kalahok ay makakatanggap ng malaking halaga, ngunit ang mga panganib sa kalusugan ay hindi pa tiyak. Kinuha ni Amaranta ang ballpen. Ang kanyang mga daliri ay mariing nakahawak dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Habang ang tinta ay unti-unting lumalapat sa papel ng aplikasyon, ang tanging katanungang naiwan sa hangin ay kung hanggang saan ang kayang isugal ng isang babae upang makuha ang kanyang kalayaan, kahit na ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Ang puting Amerikana na nakasabit sa aking braso ay tila tumitimbang ng higit pa sa tela nito. Ito ang pasan ng ilang taong pagpupuyat, ang bigat ng bawat patak ng pawis, at ang alaala ng bawat gabing ginugol ko sa pagitan ng mga pahina ng aklat at mga pasilyo ng ospital. Sa unang pagkakataon, nang isuot ko ito at maramdaman ang haplos ng malinis na tela sa aking balat, tila ang bawat sugat ng aking nakaraan ay nagkaroon ng layunin. Ang borda sa kaliwang bahagi ng aking dibdib, Doktora Amaranta Villasin, ay hindi lamang isang titulo, kundi isang patunay na ang isang babaeng itinapon sa putikan ay may kakayahang lumipad patungo sa liwanag. Sa gitna ng masayang pagdiriwang sa lobby ng ospital, mabilis na lumapit sa akin si Loida. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tuwa at ang kanyang malakas na yakap ay tila gustong bawiin ang lahat ng taon na ako ay nag-iisa sa pakikibaka. "Ipinagmamalaki kitang gagaka." Ang bulalas niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng tawa at hikbi. Sino ang mag-aakalang ang nurse na palaging pinapagalitan ni Doña Perla ay isa na ngayong ganap na si Rohana?
Huwag mo kaming kakalimutan ha, kaming mga maliliit na tao. Napangiti ako habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang kanyang katapatan ay isa sa mga haliging nagpatatag sa akin sa mga panahong gusto ko nang sumuko. Ang mga dati kong kasamahan na nurse ay nakatingin sa akin, hindi na nang may panghuhusga, kundi nang may malalim na respeto at paghanga na tila ako ay isang himalang na buhay sa kanilang harapan. Ang aming unang operasyon ni Dr. Alonso Gabriel ay isang sayaw ng katahimikan at katumpakan sa loob ng operating room. Sa ilalim ng maliliwanag na ilaw, na tila mga bituing saksi sa aming bawat galaw, ang bawat kumpas ng aking mga kamay ay sinasabayan ng kanyang maingat na pagmamasid. Nang iabot ko ang aking kamay upang kunin ang scalpel mula sa kanya, ang aming mga daliri ay sandaling nagkadampi sa ibabaw ng malamig na bakal. Ang bawat hibla ng aking katawan ay tila nakaramdam ng isang kislap ng kuryente na hindi nanggaling sa anumang makina sa loob ng silid, kundi mula sa isang koneksyong matagal nang nagniningas sa ilalim ng aming mga propesyonal na ugnayan. Ang kanyang mga mata sa ibabaw ng asul na maskara ay tila bumubulong ng tiwala, isang uri ng suporta na hindi kailanman nagmaliw mula pa noong gabing nakita niya akong wasak sa ilalim ng ulan. Matapos ang matagumpay na operasyon, natagpuan namin ang aming sarili sa rooftop ng ospital habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga guhit ng kulay ube at ginto sa kalangitan ng Manila. Ang hangin ay humahaplos sa aking buhok at sa isang pagkakataon, naramdaman ko ang marahang pagdampi ng mga daliri ni Alonzo. Inalis niya ang isang lalong buhok na humaharang sa aking paningin at inilagay ito sa likod ng aking tainga. "You made it, Dr. Villasin," ang mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang awit ng tagumpay. Ang distansya sa pagitan ng aming mga muka ay tila naglalaho at sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis ngunit banayad na ritmo ng aming mga puso na tila sumasabay sa paghalik ng gabi sa mundo. Ngunit ang katahimikan ng aming tagumpay ay nabulabog nang mapatingin ako sa maliit na telebisyon sa cafeteria habang kami ay pababa. Isang balita ang nakakuha ng aking atensyon. Ang mukha ng isang lalaking pamilyar sa akin ay lumitaw sa screen, si Paxtor Llorente. Ngunit hindi na siya ang mayabang na lalaking kilala ko. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang pilit na tinatakpan ng sarili mula sa mga reporter. Ang balita ay tungkol sa malaking pagbagsak ng kumpanya ng mga Llorente dahil sa mga kaso ng luwadao at maling pamamahala ng pondo. Ang mga ari-arian nila ay isa-isang kinukumpiska ng gobyerno at ang pangalan na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay naging tatak na ng kahihiyan. Napatigil ako sa paglakad. Ang aking mga kamay ay nanlamig habang pinagmamasdan ang pagguho ng kahariang minsan ay naging kulungan ko. Nakita ko sa background si Doña Perla, nakasuot ng itim na tila nagluluksa, habang pilit na nakikipag-argumento sa mga awtoridad na naglalagay ng yellow tape sa kanilang marangyang gate. Isang matinding pakiramdam ng katarungan ang gumapang sa aking puso, ngunit kasabay nito ay isang hindi maipaliwanag na kaba. Habang ang tadhana ay nagsisimula ng maningil sa kanila, alam kong ang aming mga landas ay muling magtatagpo, hindi na bilang biktima at salarin, kundi sa isang paraang hindi ko kailanman inasahan. Ang tanging tanong na nanatili sa aking isipan habang nakatitig sa screen ay ito. Kung ang tadhana ang nagpabagsak sa kanila, handa ba ang aking puso sa susunod na hakbang ng kapalaran? Ang mga dingding ng mansyon ng mga Llorente na dati ay tila mga bantay ng kapangyarihan at karangyaan. Ngayon ay naging piping saksi sa isang mabilis at masakit na pagguho. Sa loob ng marangyang kwarto, ang katahimikan ay nababalot ng isang uri ng panginginig, habang si Paxtor ay nakatayo sa harap ng isang nakabukas na vault. Ang bawat kahon ng alahas ay wala ng laman. Tanging ang mga bakas na lamang ng pelus ang natira.
at ang bango ng pabango ni Almira na tila isang mapanuyang alaala sa hangin. Hinanap niya ang boses ng babae, tinawag niya ang pangalan nito sa bawat sulok ng bahay. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alingawngaw ng kanyang sariling desperasyon. Ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang asawa ay naglaho na. Bitbit ang lahat ng natitirang kayamanan at pati na rin ang huling piraso ng kanyang dangal. Sa labas ng gate, ang ingay ng mga awtoridad ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Si Doña Perla ay nakaluhod sa damuhan. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng uniforme ng isang opisyal habang ang mahabang dilaw na tape ay unti-unting inilalatag sa paligid ng kanilang ari-arian. Ang kanyang mga hiyaw ay hindi na nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa isang matinding takot ng isang reynang nawalan ng kaharian. Ang bawat gamit na inilalabas mula sa bahay, ang mga antigong kagamitan, ang mga mamahaling painting, ay tila mga piraso ng kanyang pagkatao na isa-isang tinatapyas ng tadhana. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete at kayabangan, ay ngayon ay nababalot ng alikabok at mga luha ng pagkatalo, habang ang mga kapitbahay na dati nilang minaliit ay nakatingin lamang ng may halong pait at pagkutya. Habang ang dilim ay lumalalim sa isang liblib na eskinita, ang anino ng tatlong lalaki ay unti-unting lumalapit kay Paxtor. Ang bawat hakbang nila sa semento ay tila isang kumpas ng kamatayan. Nang ang unang kamao ay tumama sa kanyang sikmura, ang hangin sa kanyang mga baga ay tila biglang naglaho at ang kanyang katawan ay bumagsak sa maruming sahig. Naramdaman niya ang hapdi ng bawat sipa sa kanyang mga rusok, ang bigat ng bawat hampas na tila naniningil sa bawat pisong kanyang ninakaw at bawat buhay na kanyang niloko. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang tanging nakikita niya ay ang madilim na langit na tila nagkakait ng kahit katiting na awa. Ang sakit na nararamdaman ng kanyang katawan ay wala pa sa kalahati ng pait ng katotohanang siya ay nag-iisa na ngayon sa mundong kanyang pilit na binuo sa kasinungalingan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng isang marangyang auditorium, tumayo si Doktora Amaranta Villasin sa harap ng libu-libong mga doktor at dalubhasa. Ang bawat palakpak ng mga tao ay tila isang mainit na haplos sa kanyang mga sugat. Isang pagkilala na hindi nanggaling sa pangalan ng asawa, kundi sa sarili niyang galing at determinasyon. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na damit na nagpapakita ng kanyang bagong nahanap na kumpiyansa. Habang binibigkas niya ang kanyang talumpati tungkol sa pag-asa at paghilom, ang kanyang boses ay matatag at puno ng liwanag. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang anino ng pagiging utusan. Ang tanging naroroon ay ang isang babaeng sa wakas ay natagpuan na ang kanyang sariling tinig sa gitna ng maraming taon ng katahimikan. Matapos ang programa, lumabas si Paxtor mula sa madilim na eskinita. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at ang kanyang mga damit ay punit-punit. Ang amoy ng alak at dugo ay humalo sa malamig na hangin ng gabi habang siya ay naglalakad ng pasuray-suray sa gitna ng kalsada. Ang bawat ilaw ng sasakyan na dumaraan ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Bigla, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Isang uri ng kirot na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang kanyang kaliwang braso ay nagsimulang mamanhid at ang bawat paghinga niya ay tila paghigop ng apoy. Napahinto siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang kamay ay mariing nakakapit sa kanyang dibdib habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang bakal na hawla. Ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot at ang mga ingay ng lungsod ay unti-unting naglaho sa kanyang pandinig. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa mainit na aspalto. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa malayo, kung saan ang isang billboard ng ospital ay nagpapakita ng mukha ng isang babaeng pamilyar na pamilyar sa kanya. Habang ang kadiliman
ay unti-unting bumabalot sa kanyang kamalayan, ang tanging katanungang naiwan sa kanyang huling hininga ay kung sapat pa ba ang natitirang oras upang humingi ng tawad sa taong kanyang winasak o kung ito na ba ang huling yugto ng kanyang sariling trahedya. Ang gabi ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila humahalik sa bawat sugat ng aking nakaraan, isang uri ng kapayapaang matagal ko nang hindi naramdaman sa ilalim ng anino ng mga Llorente. Sa loob ng isang maliit at tahimik na restauran, malayo sa mapanghusgang mga mata ng mundo at sa maingay na pasilyo ng ospital, nakaupo kami ni Dr. Alonzo Gabriel. Ang liwanag ng kandila sa aming mesa ay sumasayaw sa kanyang muka, nagbibigay ng malalambot na anino sa kanyang mga mata na palaging puno ng katalinuhan. Ngunit sa gabing ito ay may bakas ng isang luma at malalim na pighati. Hindi ko ito madalas ikwento, Amaranta. Ang panimula niya, ang kanyang tinig ay mababa at tila nanggagaling sa isang lugar na puno ng mga gunita. Nawala ang asawa ko dahil sa isang sakit na kahit ang pinakamagaling na siruhana ay hindi nagawang pigilan. Bilang doktor, iyon ang pinakamabigat na pagkatalo ko, ang makitang dahan-dahang nauubos ang buhay ng taong mahal ko habang wala akong magawa kundi hawakan ang kanyang kamay. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang matatag na surgeon na tinitingala ng lahat. Nakita ko ang isang lalaking may sugat din sa kanyang puso. Isang taong nauunawaan ang bigat ng bawat hiningang ninanakaw ng tadhana. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kamay at hinawakan ang sa kanya. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryente na nagdadala ng lakas at pag-unawa. Sa simpleng pagdampi ng aming mga palad, naramdaman ko ang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang kapwa binuo mula sa mga piraso ng pagkawasak. Alonzo, hindi mo kailangang maging malakas sa harap ko. Ang mahina kong sabi, ang aking tinig ay puno ng katapatan na tila isang dalangin. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin at doon ko nakita ang isang uri ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng anumang salita. Nang lumabas kami ng restaurant, ang hangin ng gabi ay malamig at nagdadala ng bango ng paparating na ulan. Sa ilalim ng malabong ilaw ng poste, huminto kami sa tapat ng kanyang sasakyan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kalsada, dahan-dahang ipinuwesto ni Alonzo ang kanyang mga braso sa aking balikat at hinila ako sa isang yakap. Ito ay hindi isang yakap ng pagnanasa, kundi isang yakap ng proteksyon, isang uri ng kanlungan na matagal kong hinanap ngunit hindi kailanman natagpuan sa loob ng 10 taon ng aking pag-iisa. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo, Amaranta. Ang bulong niya sa aking tainga, ang kanyang mainit na hininga, ay tila isang pangako na nagpatunaw sa natitira ko pang mga takot. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib, pinapakinggan ang matatag at mahinahong ritmo ng kanyang puso na tila isang oyayi sa aking naguguluhang isipan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na sa wakas, meron na akong pader na masasandalan, isang pader na hindi guguho kahit anong bagyo pa ang dumating. Ngunit ang aming sandali ng katahimikan ay biglang naputol nang makita namin si Loida na patakbong lumalapit sa amin mula sa pasukan ng emergency room. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang paghinga ay mabilis at putol-putol dahil sa pagtakbo. Hawak niya ang kanyang cellphone na tila ito ay isang mainit na uling na hindi niya mabitawan. Amaranta, buti na lang nandito pa kayo. Ang sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng kaba at pagmamadali. May dinala sa ER ngayon lang. Severe myocardial infarction. Critical ang kondisyon at ikaw ang on-call surgeon na kailangang mag-opera agad. Sabi ng mga medic, nakuha siya sa kalsada, walang malay at bugbog sarado pa ang katawan. Ang bawat salita ni Loida ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa aking pagkatao. Nagpapagising sa akin mula sa panandaliang panaginip ng kaligayahan.
Naramdaman ko ang mabilis na paghigpit ng aking dibdib at ang pagbalik ng aking profesional na kaisipan. Tumingin ako kay Alonso na ang muka ay agad ding nag-iba, naging seryoso at handa para sa tungkulin. Habang naglalakad kami ng mabilis patungo sa loob ng ospital, ang tunog ng papalapit na ambulansya ay tila isang matalas na hiyaw na humahati sa kadiliman ng gabi. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa akin. Isang pakiramdam na ang operasyong ito ay hindi lamang tungkol sa medisina, kundi isang pagtatagpo na muling magpapabago sa takbo ng aking buhay. Sino ang lalaking ito na ang tadhana ay dinala sa aking mga kamay sa gabing ako ay nagsisimula pa lamang makaramdam ng ligaya? Ang bawat pagtakbo ng aming mga paa sa makintab na pasilyo ng emergency room ay tila isang mabilis na kumpas ng oras na hindi naghihintay sa sinuman. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na mabilis na itinutulak ay nagbibigay ng isang uri ng tensyon na tanging yang mga nakikipagbuno sa kamatayan ang nakakaunawa. Bilang trongkwa, balabak si Fautwat Chok Demnay, ang aking isipan ay nakatuon lamang sa isang layunin, ang isalba ang buhay na nasa aking mga kamay. Ngunit sa likod ng aking profesional na maskara, may isang hindi maipaliwanag na kaba na tila isang malamig na kamay na humahawak sa aking batok. Nang huminto ang stretcher sa ilalim ng nakakasilaw na ilaw ng trauma room, agad akong lumapit upang suriin ang pasyente. Ang kanyang katawan ay nababalot ng alikabok at tuyong dugo, at ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa mga pasa at sugat mula sa isang malupit na pakikipaglaban sa kalsada. Ngunit nang kumuha ang nurse ng basang gasa upang punasan ang bahid ng dugo sa kanyang noo, ang aking hininga ay tila biglang naglaho. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginig sa isang matinding panginginig na hindi ko mapigilan. Ang lalaking nakahiga sa aking harap na ngayon ay doytop at nagnanakaw ng bawat hininga mula sa tadhana ay ang lalaking sumira sa aking buhay, si Paxtor Llorente. Sa isang saglit, ang bawat alaala ng nakaraan ay tila isang daluyong na humampas sa aking kamalayan. Ang kanyang malamig na tinig noong gabing mawala ang aming anak, ang kanyang mga mata na puno ng paghamak, at ang bawat salitang binitawan niya upang durugin ang aking dangal. Naramdaman ko ang mabilis na paghigpit ng aking mga kamay sa paligid ng stethoscope. May isang bahagi ng aking puso na tila bumubulong ng paghihiganti. Isang tinig na nagsasabing ito na ang pagkakataon ng tadhana upang maningil. Ngunit sa kabilang banda, ang aking panunumpa bilang manggagamot ay tila isang matatag na pader na humaharang sa anumang pagnanasa ng aking sariling damdamin. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa aking desisyon at ang bawat segundong pag-aalinlangan ay isang hakbang patungo sa kanyang wakas. Ang katahimikan ng trauma room ay nabasag nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng halos hindi ko na makilala. Si Doña Perla ay wala na ang marangyang anyo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang matinding pighati na tila isang maskara ng kamatayan. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa takot patungo sa isang matinding pagkagulat at kahihiyan. Narito ang reynang itinuring akong mas mababa pa sa basura. Ngayon ay nakatayo sa harap ko nang may nanunuyong labi at nanginginig na mga kamay. Nakatingin sa akin na tila ako ay isang multong bumangon mula sa kanyang mga kasalanan. Amaranta. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na tila punong-puno ng lason at pagmamakaawa. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, ibinaling ko ang aking pansin sa monitor na nagpapakita ng nanghihinang tibok ng puso ni Paxtor. Ang bawat linya sa screen ay tila isang kumpas ng tadhana na unti-unting lumalabo. Naramdaman ko ang bigat ng tungkulin at ang pait ng nakaraan na sabay-sabay na dumidiin sa aking dibdib. Ang silid ay nabalot ng isang mabigat na tensyon
na tila isang hangin bago ang isang malakas na bagyo. Biglang nagbago ang ritmo ng tunog mula sa monitor. Ang dating putol-putol na tunog ay naging isang mahaba at matalas na tono na nagpapahiwatig ng paghinto ng buhay. Ang berdeng linya sa screen ay naging isang tuwid na guhit, isang simbolo ng wakas na tila isang hatol ng langit. "Doc, nag-a-arrest ang pasyente!" Ang sigaw ng isang nurse, habang ang lahat sa loob ng silid ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang aking mga mata ay nakatitig sa mukha ni Paxtor. Sa sandaling ito, ng sukdulang pagitan ng buhay at kamatayan, ang tanging katanungang naiwan sa aking isipan ay kung sapat ba ang aking hiduk upang isalba ang taong pumatay sa aking kaligayahan o kung hahayaan ko bang ang tadhana na mismo ang tumapos sa aming kwento. Sa gitna ng mabilis na kumpas ng mga nurse at ng nagkakagulong kagamitang medikal, nanatiling matatag ang aking mga kamay habang ibinibigay ko ang mga huling utos upang bawiin ang buhay ni Paxtor mula sa bingit ng kawalan. Isang malakas na daloy ng kuryente mula sa defibrillator ang nagpadama ng matinding yanig sa kanyang katawan na sinundan ng isang panandaliang katahimikan bago muling nagkaroon ng mahina ngunit regular na guhit sa monitor. Pansamantala siyang bumalik, ngunit ang kanyang puso ay tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. Inutusan ko ang team na ihanda siya para sa isang operasyon habang ako ay lumabas muna ng silid upang harapin ang mas malaking unos na naghihintay sa labas. Paglabas ko ng pinto, agad na sumalubong sa akin ang isang anyo ng desperasyon. Si Doña Perla, na ang dati ay maayos na pananamit ngayon, ay tila basahan na lamang, ay mabilis na lumapit at mariing hinawak ang laylayan ng aking puting Amerikana. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik pa rin sa kabila ng takot. "Amaranta, kailangang mabuhay ang anak ko." Ang sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno pa rin ng nakasanayang kayabangan. "Huwag mong kakalimutan na utang na loob mo sa amin ang lahat. Kung hindi dahil sa pera namin, hindi ka magiging doktor. Utang mo sa amin ang lisensyang yan. Kaya gamitin mo yan para iligtas ang kaisa-isa kong anak." Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay mula sa aking damit. Isang pagkilos na puno ng dignidad at malamig na determinasyon. Tumingin ako sa kanya ng diretso at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lahat ng bigat ng 10 taon na aking ipinagluksa. "Ang lisensyang ito, Ma, ay hindi galing sa inyo." Ang mahina kong sabi, ngunit ang bawat salita ay tila isang matalas na hiwa sa hangin. Ito ay bunga ng bawat gabing wala akong tulog, ng bawat patak ng pawis ko habang pinagsasabay ang pag-aaral at ang pagiging alila sa bahay niyo. Wala akong utang sa inyo. Kung mayroon mang dapat maningil dito, ako yun. Katarungan para sa buhay ng anak ko na pinabayaan nyo. Katarungan para sa bawat sipa at sampal na tiniis ko habang tinatawag nyo akong basura. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang mga nurse at pasyenteng dumaraan ay napatigil, nakamasid sa pagbagsak ng isang reynang dati ay hindi maabot. Nang ma-realize ni Doña Perla na wala na siyang kapangyarihan sa akin, ang kanyang matigas na anyo ay biglang gumuho. Dahan-dahan siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa aking mga binti, habang ang kanyang mukha ay nadidikit sa malamig na sahig ng ospital. "Patawarin mo ako, Amaranta." Nagmamakaawa ako. Ang hikbi niya, ang kanyang boses ay naging isang basag na bulong. "Kuhanin mo na ang lahat, wag lang ang buhay ni Paxtor. Siya na lang ang natitira sa akin. Pakiusap, iligtas mo siya." Nakatitig ako sa babaeng nakaluhod sa aking paanan. Narito ang taong naging dahilan ng aking pinakamalalim na bangungot. Ngayon ay nagmamakaawa para sa isang piraso ng awa
na hindi niya kailanman ibinigay sa akin. Naramdaman ko ang hapdi sa aking lalamunan at ang panginginig ng aking mga daliri. Sa kabila ng lahat ng puot, ang aking yeduk ay nananatiling mas matatag kaysa sa aking pagnanais na makita silang magdusa. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib habang ang aking paningin ay nananatiling nakatutok sa pinto ng operating room. Isang pamilyar na bango ang lumapit sa aking likuran at naramdaman ko ang isang mainit na kamay na dahan-dahang pumatong sa aking balikat. Si Dr. Alonso Gabriel ay nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pag-unawa at suporta. Amaranta, kung nararamdaman mo na hindi mo kaya, kung ang bigat ng nakaraan ay masyadong matindi para sa iyong mga kamay, ako na ang sasalo sa operasyong ito. Ang mahina niyang alok. Ang kanyang boses ay tila isang ligtas na kanlungan sa gitna ng digmaan. Wala kang kailangang patunayan sa kanila. Ang iyong kapayapaan ang mas mahalaga. Tumingin ako kay Alonso pagkatapos ay muli sa babaeng nakaluhod at sa huli ay sa aking sariling mga kamay. Ang tanging tanong na naiwan sa aking isipan ay kung sapat ba ang aking lakas upang harapin ang taong pumatay sa aking puso o kung ito na ba ang oras upang tuluyan ko ng bitawan ang lahat ng sakit. Ang bawat daloy ng tubig sa aking mga kamay habang ako ay naghahanda sa scrub sink ay tila isang ritual ng paglilinis, hindi lamang ng dumi, kundi ng bawat bakas ng sakit na iniwan ng nakaraan sa aking balat. Ang lamig ng tubig ay tumatagos sa aking mga kalamnan. Pinatitigas ang aking determinasyon habang pinagmamasdan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin. Doktora Amaranta Villasin, isang pangalang binuo mula sa mga abo ng pang-aalipusta. Sa kabilang panig ng pinto, sa loob ng operating room, nakahiga ang lalaking minsang naging mundo ko. Ngunit ngayon ay isa na lamang siyang pasyenteng naghihintay ng hatol sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pagpasok ko sa loob ng silid, ang nakakasilaw na puting liwanag ay tumama sa aking mga mata, tila isang pagsusulit na inihanda ng langit. Ang paligid ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tanging ang regular na paggalaw ng ventilator ang nagbibigay ng ritmo. Nakahiga si Paxtor, halos hindi na makilala sa ilalim ng asul na tela na tumatakip sa kanyang buong pagkatao, maliban sa bahagi ng kanyang dibdib na kailangang buksan. Sa unang pagkakataon na humawak ako ng scalpel sa tapat ng kanyang puso, naramdaman ko ang isang matinding panginginig sa aking mga daliri. Ito ang pusong hindi tumibok para sa akin noong ako ay naghihingalo sa sahig ng banyo. Ito ang pusong mas pinili ang halakhak ng kabit kaysa sayak ng sarili naming anak. 1 milimetro lamang. Isang maliit at sadyang pagkakamali ng aking kamay. At matatapos na ang lahat ng pasakit na idinulot niya. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan ay tila mga aninong bumubulong sa aking isipan. Hinihikayat akong hayaan na lamang siyang bawiin ng tadhana. Narinig ko sa aking gunita ang iyak ng sanggol na hindi ko kailanman nayakap at ang boses ni Paxtor na nagsasabing nag-iinarte lamang ako habang duguang nakabulagta. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa biglang pag-akyat ng lahat ng emosyong pilit kong ibinaon sa loob ng maraming taon. Ang bigat ng scalpel ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Dr. Villasin, ang mahinang boses ni Dr. Alonso Gabriel ang pumutol sa ingay ng aking nakaraan. Nakatayo siya sa aking harapan bilang assistant surgeon. Ang kanyang mga mata sa ibabaw ng maskara ay puno ng isang uri ng kapayapaan at babala. Hindi siya humuhusga, ngunit ang kanyang tingin ay tila isang angkla na humihila sa akin pabalik sa realidad ng aking panunumpa. Focus, doktora. Nakatingin sa iyo ang tadhana, ngunit ang iyong mga kamay ay para sa paghilom, hindi para sa paghihiganti. Ang kanyang mga salita ay tila isang mainit na haplos na nagpakalma sa bagyong nagngangalit sa loob ng aking dibdib. Huminga ako ng malalim.
Hinahayaan ang bawat hibla ng aking yidok na manaig sa pait ng aking galit. Ang aking mga kamay ay unti-unting tumigil sa panginginig. Sinimulan ko ang unang hiwa, isang maingat at perpektong pagkilos na nagpapakita ng lahat ng taon ng aking pagsisikap. Sa loob ng ilang oras, ang tanging mahalaga ay ang bawat daluyan ng dugo, ang bawat tahi, at ang bawat tibok na pilit naming ibinabalik. Sa gitna ng operasyon, naramdaman ko ang isang uri ng paglaya. Sa pagliligtas sa kanyang buhay, tila unti-unti ko ring inililigtas ang sarili ko mula sa pagkakagapos sa galit na matagal nang kumakain sa aking kaluluwa. Ngunit ang katahimikan ng aming konsentrasyon ay biglang nabalot ng isang matinding tensyon. Sa isang kisap mata, isang malaking ugat sa paligid ng kanyang puso ang biglang bumigay. At ang kulay pula ay mabilis na kumalat at bumahid sa aking malinis na asul na gown. Ang monitor na nagpapakita ng presyo ng dugo ay nagsimulang magpakita ng mga numerong mabilis na bumababa. Tila isang buhangin sa orasang mabilis na nauubos. "He's bleeding out!" Ang sigaw ng isang nurse habang ang lahat ay nagsimulang gumalaw ng mabilis sa gitna ng desperasyon. Sa gitna ng dumanak na dugo at ng banta ng tuluyang paghinto ng kanyang puso, ang tanging katanungang naiwan sa aking isipan ay kung ito na ba ang paraan ng tadhana upang bawiin ang buhay na pilit kong isinasalba. O kung ito ay isa pang pagsubok upang makita kung hanggang saan ang hangganan ng aking kakayahan. Sa gitna ng dumanak na pulang likido na tila isang mapanira at mabilis na agos, ang aking mga kamay ay hindi natinag. Sa bawat segundong lumilipas, ang bawat hibla ng aking konsentrasyon ay nakatuon sa paghahanap sa punong pinagmulan ng pagtagas ng buhay ni Paxtor. Ang bawat kilos ng aking mga daliri ay puno ng katumpakan, tila isang sining na binuo mula sa libo-libong oras ng pag-aaral at pagsisikap. Suction, now clamp. "Doktora, we need to stabilize the pressure." Ang sigaw ng isang nurse na puno ng kaba, habang ang bawat tao sa loob ng silid ay tila nagnanakaw na rin ng sarili nilang hininga. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling malamig ang aking kaisipan. Nagawa kong mahanap ang napunit na ugat at sa isang mabilis, ngunit maingat na pagkilos, ang pagdaloy ng dugo ay tuluyan kong naampat. Ang monitor na kanina ay nagbibigay ng babala ng kamatayan ay dahan-dahang nagpakita ng isang matatag at regular na guhit. Ang bawat tibok na nakikita sa screen ay tila isang piping pasasalamat mula sa isang pusong pilit na ibinalik mula sa bingit ng kawalan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa lahat ng naroon sa loob ng operating room. Tapos na. Nagtagumpay ako. Habang itinatahi ko ang huling bahagi ng sugat, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan na bumalot sa aking kaluluwa. Ang operasyong ito ay hindi lamang pagliligtas sa buhay ni Paxtor. Ito ay ang aking formal na pamamaalam sa bawat sakit at puot na itinanim niya sa aking pagkatao. Sa pagtatapos ng huling tahi, naramdaman ko ang tuluyang paglaya ng aking puso mula sa tanikala ng nakaraan. Dahan-dahan akong lumabas ng operating room. Ang bawat hakbang ko ay mabigat ngunit puno ng isang bagong nahanap na dangal. Hinubad ko ang aking duguang maskara at ang asul na gown na tila isang baluting naging saksi sa aking pakikipagdigma. Ang malamig na hangin ng pasilyo ay humaplos sa aking mukha. Nagdadala ng amoy ng kalinisan at bagong simula. Nakita ko si Doña Perla na agad na tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asa at takot. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na naghahanap ng kasagutan sa aking mga mata. "Buhay ang anak mo, Ma." Ang tanging binitawan kong salita, ang aking tinig, ay walang halong emosyon. Kasing linaw ng kristal at kasing lamig ng marmol.
Nagawa ko na ang tungkulin ko bilang doktor. Iniligtas ko siya hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang tama. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, ang kanyang mga luha, ay mabilis na pumatak sa kanyang tila basahang damit habang paulit-ulit siyang bumubulong ng pasasalamat. Ngunit hindi ko na siya hinintay na matapos. Tinalikuran ko ang babaeng minsang naging dahilan ng aking pinakamalalim na pighati. Bit-bit ang katotohanang wala na silang anumang kapangyarihan sa aking buhay. Nagtungo ako sa silid pahingahan ng mga doktor, isang lugar na nababalot ng katahimikan at malabong liwanag ng gabi. Doon, sa gitna ng pag-iisa, ang lahat ng aking lakas ay tila biglang naglaho. Napaupo ako sa isang silya at ang aking mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pagod at ang biglaang pagpapakawala ng lahat ng tensyong aking dinala sa loob ng maraming oras. Sa gitna ng aking panginginig, naramdaman ko ang isang mainit na presensya sa aking tabi. Isang pamilyar na kamay ang humawak sa aking likod at isang mainit na dibdib ang naging kanlungan ng aking ulo. Si Dr. Alonzo Gabriel ay hindi nagsalita. Hinayaan niya lamang akong umiyak sa kanyang balikat. Hinahayaan ang bawat luha ko na maging gamot sa aking mga sugat. Ang kanyang yakap ay tila isang matatag na pader na humaharang sa anumang bagyo. Isang uri ng pag-ibig na tahimik, ngunit sapat na upang pakalmahin ang aking naguguluhang isipan. Tapos na ang laban, Amaranta. Ang bulong niya, ang kanyang tinig, ay tila isang oyayi na nagpaparamdam sa akin na ako ay ligtas na. Habang nakapikit ako sa kanyang mga braso, isang tanong ang dahan-dahang umukit sa aking isipan. Ngayong naisagawa ko na ang pinakamahirap na operasyon ng aking buhay, handa na ba ang aking puso na tuluyang buksan ang pinto para sa taong nagturo sa akin kung paano muling magmahal ng walang takot? Ang bawat yabag ng mga sapatos ng dalawang lalaking nakauniporme sa makintab na pasilyo ng ospital ay tila isang hatol na hindi na mababawi ng anumang yaman o kapangyarihan. Ang bawat hakbang nila ay mabigat, seryoso, at puno ng awtoridad na tila humahati sa hangin ng gabi. Nakatayo ako sa tapat ng pinto ng intensive care unit. Hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking mga pighati. Ang bawat pahina sa loob nito ay isang piraso ng katotohanang magwawakas sa kasinungalingang binuo ng mga Llorente sa loob ng maraming taon. Nang makita ni Doña Perla ang mga pulis, ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamakaawa ay biglang nabalot ng isang matinding takot. "Anong ginagawa niyo rito? Ang anak ko ay nagpapagaling pa." Ang sigaw niya, ang kanyang tinig ay nanginginig at puno ng desperasyon habang pilit niyang hinaharangan ang pinto ng silid ni Paxtor. Ngunit ang mga opisyal ay hindi natinag. Iniabot nila ang isang puting papel na may selyo ng korte, isang warrant of arrest para sa mga kaso ng malaking panloloko at falsification of documents. Ang ingay ng paghikbi ni Doña Perla ay naging isang mahina at nakakaawang tunog ng isang taong tuluyan nang nawalan ng sandigan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Ang aking mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malalim na kapayapaan na tila isang lawa pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Inabot ko ang folder sa isa sa mga opisyal. Narito po ang lahat ng ebidensya ng mga transaksyong pilit nilang ipinapirma sa akin noon. Ang mahina kong sabi, ang aking tinig ay matatag at puno ng dignidad. Ang katarungan para sa aking sarili at para sa aking nawalang anak ay hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa katotohanan ito. Napatingin sa akin si Doña Perla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ngunit wala na siyang magawa, kundi ang mapaupo sa malamig na sahig habang pinagmamasdan ang pagguho ng huling kuta ng kanyang kayabangan. "Amaranta, paano mo nagawa ito?
Iniligtas mo siya para lang ipakulong. Ang tanong niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Tumingin ako sa kanya ng may halong awa, hindi dahil sa kanyang kalagayan, kundi dahil sa kanyang kawalan ng pangunawa. Iniligtas ko ang buhay niya para pagbayaran niya ang mga kasalanan niya sa selda, hindi sa kabaong Ang sagot ko, ang bawat salita, ay tila isang malakas na pagtikom ng pinto sa aming nakaraan. Ang kamatayan ay isang madaling pagtakas. Ang mabuhay at harapin ang bawat araw na alam mong wala ka ng kahit ano. Iyan ang tunay na katarungan. Sa loob ng silid, dahan-dahang iminulat ni Paxtor ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay nanlalabo pa mula sa epekto ng anesthesia, ngunit ang unang bumati sa kanya ay hindi ang malambot na haplos ng isang mahal sa buhay, kundi ang malamig na pagdampi ng metal sa kanyang isang kamay na nakakandado sa gilid ng bakal na kama. Nakita niya ako sa may pinto, nakatayo sa tabi ni Alonzo. Ang bawat linyang nakakabit sa kanyang katawan ay tila mga tanikalang nagpapaalala sa kanyang kahinaan. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata nang makita niya ang mga pulis na naghihintay sa kanyang paggaling upang siya ay tuluyang dalhin sa katarungan. Wala siyang nasabi. Tanging ang mabilis at mabigat na pagtaas-baba ng kanyang dibdib ang nagpapakita ng kanyang matinding pagsisisi na huli na para sa anumang kapatawaran. Lumakad ako palabas ng ospital. Ang bawat hakbang ko ay tila paglipad ng isang ibong matagal nang nakakulong. Ang liwanag ng sumisikat na araw ay tumama sa aking mukha, nagbibigay ng isang mainit at bagong pag-asa. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Dr. Alonzo Gabriel, hawak ang isang kumpol ng mga puting bulaklak na tila sumisimbolo ng kalinisan at bagong simula. Ang kanyang ngiti ay sapat na upang maramdaman kong sa wakas, ang aking paglalakbay sa gitna ng kadiliman ay tapos na. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang bawat daliri niya ay nakasiklop sa akin, nagbibigay ng isang uri ng seguridad na hindi ko kailanman naramdaman noon. Habang naglalakad kami palayo, sa gusaling naging saksi sa aking muling pagsilang, ang tanging katanungang naiwan sa hangin ay kung anong bagong pangarap ang aming bubuuin sa ibabaw ng mga abo ng aking nakaraan. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong ng sasakyan ni Alonzo, palayo sa maingay at mausok na lungsod ng Maynila, ay tila pag-alis din ng isang mabigat na pasanin mula sa aking dibdib. Pinapanood ko ang paglipas ng mga gusali na unti-unting napapalitan ng malalawak na lunti ang bukid at ang asul na guhit ng dagat sa abot tanaw. Ang hangin na pumapasok sa bahagyang nakabukas na bintana ay may dalang amoy ng sariwang damo at asin, isang samyo ng kalayaan na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Si Alonzo ay tahimik lamang na nagmamaneho, ang kanyang isang kamay ay matatag na nakahawak sa manibela, habang ang isa ay marahang nakapatong sa aking kamay. Ibinibigay ang isang uri ng katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakapagpapahinga. Saan ba talaga tayo pupunta, Alonzo? You've been so mysterious since this morning. Ang tanong ko sa kanya nang may halong pambubiro, habang ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong nahanap na sigla. Tumingin siya sa akin ng panandalian. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na kislap na tila may itinatagong isang mahalagang lihim. Malapit na tayo, Amaranta. Gusto ko lang na ang unang araw ng iyong ganap na paglaya ay magsimula sa isang lugar na puno ng pag-asa. Ang mahina niyang sagot, ang boses ay tila isang malambot na haplos sa aking kaluluwa. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malawak na lupain na napapalibutan ng mga puno ng nara at malalaking puting bulaklak ng kalyachuchi. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang simple ngunit magandang bahay na yari sa kahoy at salamin na ang disenyo ay nag-aanyaya ng liwanag at hangin. Ngunit ang kumuha ng aking buong atensyon ay ang isang kahoy na karatula sa tapat ng gate na may nakasulat na Bahay Kanlungan ni Anghel.
Naramdaman ko ang biglaang pagbara ng aking lalamunan at ang mabilis na pag-akyat ng mga luha sa aking mga mata. Ang pangalang iyon, ang pangalang inilaan ko para sa aking anak na hindi kailanman nakakita ng liwanag, ay ngayon ay nakatala sa isang lugar na tila isang paraiso. Alonso, ano ito? Ang tanging naibulalas ko habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga balikat. Iniharap ako sa gusali na tila isang regalong matagal na niyang inihanda. Ito ang pangarap mo, Amaranta. Isang pundasyon para sa mga kababaihang dumaan, sa bauhan at mga inang nawalan ng anak. Ginamit ko ang aking mga naipon. Sa tulong na rin ni Loida na nag-ayos ng mga papeles upang mabuo ang lugar na ito. Gusto kong ang bawat luha mo noon ay maging dahilan ng ngiti ng ibang tao ngayon. Ang paliwanag niya, ang bawat salita, ay tila isang tahi na nagdurugtong sa mga sugat ng aking puso. Naiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa loob ng maraming taon, sanay ako na ako ang nagbibigay, ako ang nagsasakripisyo, at ako ang tinitapakan. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, naramdaman ko ang sarili kong halaga. Dinala niya ako sa gitna ng malawak na hardin na nakaharap sa dagat, kung saan ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang musika ng kapayapaan. Sa ilalim ng isang matandang puno, dahan-dahang lumuhod si Alonzo sa aking harapan. Hindi siya naglabas ng isang mamahaling singsing na may malaking diamante upang ipagmalaki ang kanyang yaman. Sa halip, kinuha niya ang aking kamay at tiningnan ako nang may katapatang tila nanunumpa sa harap ng langit. Amaranta, hindi ko maibabalik ang 10 taon na nawala sa iyo at hindi ko mabubura ang lahat ng pait ng iyong nakaraan. Pero pangako ko, sa bawat araw na darating, ikaw ang aking uunahin. Hindi mo na kailangang maglingkod para mahalin. Sapat na ang ikaw ay ikaw. Ang sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa lalim ng emosyon. Hayaan mong maging kasama mo ako sa pagbuo ng mga bagong pangarap. Will you let me love you for the rest of our lives? Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang lamig ng hangin at ang init ng kanyang mga kamay ay tila naging isa. Yumuko ako at pinagdikit ang aming mga noo, habang ang aking oo ay naging isang matamis na bulong na tinangay ng hangin patungo sa dagat. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na tila nagsasabing hindi na ako kailanman muling mawawala. Habang nakasandal ako sa kanyang matatag na dibdib, narinig namin mula sa loob ng gusali ang masisiglang tinig ng mga bata at kababaihang nagsisimula ng bumuo ng kanilang sariling mga buhay. Ang tunog ng kanilang mga tawa na nagmumula sa malayo ay tila isang patunay na ang bawat pagtatapos ay isang lihim na simula lamang. Ang tanging nararamdaman ko ngayon ay ang kagaanan ng aking pagkatao, habang ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglalaho sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng aming bagong bukas. Sa loob ng 3 taon, ang mga pasilyo ng bahay kanlungan ni Anghel ay napuno ng mga kwento ng muling pagbangon. Mga tinig na dati ay biping hiyaw. Ngunit ngayon ay naging malamyos na awit ng pag-asa. Nakatayo ako sa beranda ng aming tahanan, pinagmamasdan ang huling silay ng araw na nagpapakulay ng rosas at lila sa langit ng Manila. Doktora Amaranta Villasin Gabriel, isang pangalang hindi na nakakabit sa utang na loob, kundi sa isang matatag na pundasyon ng pagmamahal at serbisyo. Sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang isang bagong himala. Ang sanggol sa aking sinapupunan ay sumasabay sa aking bawat paghinga. Isang buhay na ipinagkaloob ng langit bilang kapalit ng bawat luhang aking ipinunla sa lupa. Bago ang araw na ito, tinupad ko ang aking huling misyon upang tuluyan ng maisara ang aklat ng aking nakaraan. Binisita ko si Paxtor sa loob ng pambansang piitan. Wala na ang lalaking mayabang at makisig.
Ang nakaharap ko sa kabila ng makapal na salamin ay isang anino ng nakaraan, payat, matanda, at may mga matang wala ng ningning. Sinabi niya sa akin ang mga salitang patawad ng paulit-ulit. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Tiningnan ko siya ng walang poot, walang galit, at walang pait. Sa sandaling iyon, natanto ko na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa kawalan ng pakiramdam sa kanilang presensya. Pinatawad na kita, Paxtor. Ang mahina kong sabi. Ang aking tinig ay matatag at malaya. Pinatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na ang puso kong bitbitin ang bigat ng galit sa iyo. Malaya na ako, at sana, sa iyong pag-iisa, mahanap mo rin ang iyong sarili. Habang naglalakad ako palayo sa madilim na pasilyo ng kulungan, naramdaman ko ang tuluyang pagkalagot ng huling tanikala ng aking nakaraan. Si Doña Perla naman ay balita ko ay namumuhay na sa isang maliit na paupahan sa probinsya. Umaasa na lamang sa tulong ng mga malalayong kamag-anak. Isang buhay na puno ng katahimikan at pagsisisi, malayo sa karangyaang dati niyang ipinangangalandakan. Nabalik ang aking diwa sa kasalukuyan nang maramdaman ko ang isang pamilyar at mainit na haplos sa aking balikat. Si Alonzo ay tumayo sa aking tabi, bit-bit ang isang baso ng gatas at ang kanyang walang sawang pag-aalaga. Iniisip mo na naman sila? Ang malambing niyang tanong, habang isinasandal niya ang kanyang ulo sa akin. Umiling ako at ngumiti ng buong ningning. Hindi, Alonzo. Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang bukas na naghihintay sa atin at sa ating anak. Pag inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng aking lumalaking tiyan at sa isang mahiwagang sandali, naramdaman namin ang mahinang pagsipa ng aming munting anghel. Isang senyales ng buhay, isang sagot sa aming mga dalangin. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nais kong iwanan ang aral na ito. Ang utang na loob ay hindi dapat maging kulungan ng inyong kaluluwa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi humihingi ng kapalit na dangal, at ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng kung gaano nyo kayang magtiis ng pasakit. Ang pinakamagandang uri ng paghihiganti ay ang pagbuo ng isang buhay na napakarangal at napakasaya, na ang bawat sugat ng nakaraan ay magiging bahagi na lamang ng inyong kasaysayan, hindi ng inyong kasalukuyan. Huminga ako ng malalim, nilalanghap ang bango ng gabi at ang init ng pagmamahal ni Alonzo. Buo na ako, ang bulong ko sa hangin, isang deklarasyon ng aking tagumpay. Kami ay pumasok sa loob ng bahay kung saan ang liwanag at tawanan ay naghihintay, habang ang kadiliman ng kahapon ay tuluyan ng nilamon ng ningning ng aming bagong simula. Ang aking paglalakbay mula sa pagiging isang alila patungo sa pagiging isang reyna ng aking sariling kapalaran ay tapos na. At ang bawat pahina ng aking bagong buhay ay nakasulat na sa tinta ng wagas na kaligayahan.